Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa malamig na gabing ito. Kumusta po kayo? Salamat. Purihin po natin ang Ama. At ako po hindi niya hinayaan na hindi makaabot. Dahil po ako kararating ko lang po halos, nanggaling po ako sa Maynila, dumalaw po kami dun sa aming butihing kapitan ng aming barangay na isa rin pong CAPS. At sana po isama po natin siya sa ating mga panalangin na makatawid siya sa pagdalisay sa kanya ng Panginoon. At marahil kaya po siguro hindi tinulot ng Ama na hindi ako makaabot ay dahil marahil batid niya na pinipilit ko po talagang makatupad lagi sa mga atas niya sa akin. So bago po tayo magsimula, ano po ba ang good news? Ang good news po, sige po, pakikalabit nga po natin ang ating mga katabi. Kapatid, ikaw ang good news. Pero po, ang tunay na good news, alam niyo po ba kung ano ang tunay na good news sa gabing ito, sa umagang ito? Ang good news, mahal tayo ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Amen po ba? Amen. So, magsimula na po tayo. Batid ko po na tayong lahat medyo napagod. Kaya po, ang una ko pong tatawagin ay upang makapagbigay ng kaginawahan sa ating pakiramdam, nais ko pong pauwitin muna ang ating kapatid na si Tata Magno Guevara. Palakpakan po natin siya. Magandang umaga po sa gabing ito. Ako po ay tinawagan dito sa banal na dambana upang ako po ay mag-alay ng awit. Una sa banal na espiritu sa katawan po ng ating mahal na Apo, sa inyo mga alagad, mga choir, mga tagasunod, mga pasyente, at lalong-lalo na po yung aking kapatid na CAPS 1, 2, 3. Salamat po, salamat po. Para po sa ating lahat. Mahirap na magkamali. Pinagpala. Naaayon sa banal na kasulatan, ang templo ng Diyos nasa ating katawan. Kaya't ating pag-ingatan, ang banal na espiritu'y mananahan. Ang espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglalakbay sa ligtas na landas, liwanag ng kalangitan. Babae kang isinugo ng may kapal, babae kang pinagpala ng may kapal. Lahat ng pagsubok sa'yo'y ibinigay, sa buhay na'y naranasan. Binagtas mo ang landas ng kalinisan, babae kang nagdulot ng kagalingan sa mga taong mayroong karamdaman.
kalooban ng may lalang. Sa Diyos Amang nasa langit ang nagbigay, babae kang tinadhana sa lipunan. Tinipon mo ang lupo ng kabutihan, pinagsanib sa hinirang, babae kang busilak ang kalooban, babae kang dalisay ang kalooban. Dakilang layunin mo ay tinanglawan, nagdulot ng kagalingan. Ang puso't damdamin mo ay kalinisan. Ang buhay mo'y nagliwanag matapos ang kadiliman. Maraming pong salamat. Salamat po. Isa pa. Tama na isa. Sige, isa pa. Ay, ganun ba? Ay, salamat sa Diyos. Wala nata akong alam na kante. Kay ganda ng buhay, kung tayo'y magmamahalan sa Diyos nating buhay. Jesus, tunay kang patnubay, sa piling mo'y taglay. Tanglaw ka ng aming buhay, sa kaharian mo mananatili sa aking puso. Kay ganda ng buhay, kung tayo'y magmamahalan sa Diyos nating buhay. Jesus, tunay kang patnubay, sa piling mo'y taglay. Tanglaw ka ng aming buhay, sa kaharian mo mananatili sa aking puso. Maraming pong salamat. Salamat po. Maraming salamat, Tata Magno. Maraming salamat po at pinaunlakan nyo ang aking kahilingan na makaawit kayo. Alam nyo po, matagal ko na po siyang kinausap para po makaawit sa umagang ito. At gusto ko pa pong susugan yung naumpisahan kong kanina na yung magandang balita na mahal tayo ng Diyos. At dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, di po ba marapat lamang nagantihan natin siya ng pagmamahal din, di po ba? Amen po ba? Kasi po kung hindi natin siya mamahalin, alangan namang one-sided lang yung pagmamahal niya. Siya lang ang magmamahal sa atin. Hindi po tayo magtatagal sa kanya, mag-break din tayo, di po ba? Kung baga sa mag-asawa, kung isa lang yung nagmamahal, magkakahiwalay din, di po ba? Kaya marapat lang po na mahalin din natin siya. Dahil yun po ang isang bagay na kinalulugod niya. At pag po nakatupad tayo doon sa bagay na yon, sigurado po yung pandaman natin sa lahat ng bagay na hinahanap sa atin ng Panginoon
mararamdaman natin at maibibigay natin ang tunay na pagmamahal sa Kanya. Ang susunod ko pong tatawagin ay siguradong magpapagalak siya sa atin sa umagang ito. Sigurado dahil hindi naman po siya sasayaw at lalong hindi naman po siya awit. Medyo kakaiba po ang gagawin niya ngayon sa atin dahil ito po nirequest ko na rin po sa kanya matagal na. Siya po ay magbabahagi sa pamamagitan ng isang pagtula. Para po medyo maiba naman, nais ko pong tawagin ng ating kapatid na si Tata Lan. Simula nang marinig ko ang tigin yaring pangalan, yaring taglay na diwa ko'y tela yata napawalay. Dala palibhasay di ko kabiasnan, maghayag ng tula sa inyong karamihan. Tuhod ko'y nangangaykay, dibdib ko'y kinakabahan. Dala palibhasay di ako anak makatang isinilang. Ngunit aking pipilitin kakatasin yaring isipan, upang yung panawagan ng Ama ay aking paunlakan. Isang magandang umaga po sa gabing ito sa inyong lahat. Napakabigat po ng kahilingan ng ating kapatid. Subalit, ika nga po, nandyan ang Ama. Batid ko po ako kanyang gagabayan. Ang hiwaga ng buhay, di natin matatawaran. Hindi natin piho kung kailan daratal. Kaya hiram nating buhay upang pangalagaan. Huwag tayong makalilimot, tumawag sa may kapal. At hindi ko sukat akalain na daratal sa buhay ko, na marating ko ang banal na dambanang ito. Dito ko nasilayan ang lahat ng kahiwagaan pagdating po sa may mga karamdaman. Lupos na karamdaman na ating naturingan, walang yaman na maipapantay. Buhay na patotoo, Ferdinand Marcos, ikinamatay ay ito. Subalit sa banal na dambanang ito, aking nasilayan at buhay na patotoo. Isang taga-Valenzuela, Charina ang pangalan. Sa kanyang karamdaman na lupos na naturingan, malayang malaya na at siya'y magaling na. Inyo pong pagmasdan kay gandang alagad sa pangangalaga ng ating Diyos Amang dakila. Hindi niya inalintana, siya'y mawalay sa kanyang ama't ina. Sapagkat siya'y nanirahan sa banal na dambanang ito. At siya'y pangkaraniwang umaawit sa Diyos Amang mahal. Sa araw-araw na aking pagparito, may hanap pa rin ang mata ko. Isang batang musmos, lupos ang karamdaman, ngayon di ko masilayan, siya ba ay nasaan? Rosiel po ang pangalan. Rosiel, kung ako'y napapanood mo, ikaw ay aking kinumusta sa iyong kalagayan. Ikaw ba'y nakalimot na? Naku po, huwag sana, mahal na kapatid ko. Kayong may mga karamdaman, lupos man at hindi naturingan, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Pananalig, pananampalataya ay isa buhay, pagkat ang kagalingan ay makakamtan. Isang araw, di ko inaasahan, nang sa akin dumatal mabigat na karamdaman. Hindi ko nasusuwalat kung ano ang pinagmulan, batid ng mga alagad na aking mga kasamahan. Sa aking karamdaman, hindi ako pinahintulutan na lumunok ng anumang uri ng gamot, sapagkat batid ko ang Ama
sa araw-araw, oras-oras, minuminuto, siya'y aking kasama. Naglambong man ang karimlan ng aking papawirin at ang mundong kabilugay, saputin man ang luksang dilim. Ngunit bukas sa silangay, may araw na magniningning, hahawi ng karimlan ng magdamag kong tiisin. Dito na'y nagwawakas ang dula ng aking lihim. Gininto ang panatang pag-ibig, amay walang maliw. Ang nakayanan po ng inyong abang kapatid. Maraming salamat. Maraming salamat po, Tata Lando. Alam niyo po, hindi ko sukat akalain na pagbibigyan niya yung aking kahilingan. At nakita naman po niya, talagang ibinigay niya po yung best niya para po makapagmensahe siya sa atin sa pamamagitan ng tula. Hindi po madali yung ginawa niya, di po ba? Alam niyo po kasi, kung minsan sa mga mensahe, isa rin pong paraan yan para mas lalo nating maunawaan yung mga ibig sabihin ng mga mensahe sa atin. Kung minsan sa pag-awit at sa ginawa po niya sa pagtula, di po pa galak na galak tayo, mas ninanamnam natin minsan yung mga binigkas niya. Di po ba? Mas naunawaan po natin. Kaya maraming salamat po, Tata Lando. Muli po, ang susunod ko pong tatawagin ay siguradong magpapagalak po siya sa atin. Dahil po, hihilingin ko rin po siya na umawit siya sa atin ngayong umaga, sa umagang ito. Kasi po, inano ko na rin po sa sarili ko na kapag nag-facilitator ako, nais ko na rin po, lagi ko pong maririnig yung kanyang boses. Dahil po, yung mga inaawit niya sa panahon na to, yung mga inaawit niya, kumbaga sa mga new releases na binaawit niya ngayon, halos nung panahon na mahilig ko po akong umawit, yun po yung mga inaawit niya. Ang tatawagin ko po na magbibigay ng awit sa atin ay ang ating kapatid na si Nanay Mirna. Sorpresa po, ano po. Salamat po, Ama. Paghihintayin ba ang Ama? Hindi po. Sapagkat nagdudumali ang puso na maalayan siya. Salamat po muli, Ama, sa pagkakataong ito. Habang kami ay magkatabi ni kapatid na Mami Betchico, tama lang yung ginagawa ni kapatid. Sabi niya, na bigyang pagkakataon yung iba. Opo nga po, Mi. Pero po kung tayo na may tatawagin, siyempre po, kalooban po ng Ama, di po ba? Kaya po, salamat sa Kanya. Bagaman po at niloob na ng Ama na ako'y makapag-alay kaninang umaga, kagalakan po sa puso ko na muling alayan siya. At ito pong awiting ito ay para po sa ating lahat, sa ating mga kapatid na gabit araw ay walang sawang sumusubaybay through internet, para po sa inyo. Nawa ang bawat makikinig ay patuloy numamnam ng bawat alay ng mga kapatid na tumitindig sa harapan. Salamat po. Salamat, anak. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa'yo, huwag maiinip dahil Kanya ang buhay sa mundo.
huwag mawawala ng pag-asa. Darating din ang ginhawa, ang isipin mo'y may bukas pa, nila ang ating Ama. Kabigo ay hindi hadlang upang tumakas ka. Huwag kang luluha kung nabibigo, dapat ay lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi lamang pighatid kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kung ikaw ay may inaasam para sa iyong buhay, sa Ama ay dumulog ka nang may katapatan. Kung ito'y makabubuti, asahang makakamtan. Subalit kung hindi naman, ay huwag kang malumbay. Hindi ngayon nabigo ka, ay di ka narinig. Siya'y laging nakikinig sa anak niyang gilid. Ang kailangan mo ay tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging pighatid kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bigatid kasawian. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maghintay ka lamang. Ang pangarap mo ay magkakamtan, basta't maglingkod ka lamang. Salamat po, Ama. Salamat po sa inyo. Salamat po. Salamat, salamat, Nanay Mirna.
batid ninyo na paborito ko rin po yung awitin na yun. Salamat po. Napakaganda po ng awitin niya. Ano po? Ninamnam po ba natin? So ang susunod ko pong tatawagin ay isa pong magbabahagi sa katawan po ng ating kapatid na si Rowena Martinez. Palakpakan po natin siya. Buhay po ba ang Diyos? Ang babahagi ko po ay ang napakabuti at kakadakilaan ng ating Panginoon sa aming buhay. Mula nang ako po ay magkaroon ng anak, nagkakulay po ang aming buhay na mag-asawa. Kung hindi niyo po nababatid, 12 taon po bago po kami nagkaanak. Yun po ay nang dahil sa kaparaanan at kadakilaan ng ating Diyos na buhay. Buhay po ba ang Diyos? Tunay nga po na napakabuti ng Ama. Sa kahit na anong paraan, ipagkakaloob po niya, basta po kaukulan na kanyang ibigay. Yun nga po, nang magkaanak po kami, 3 taon na po ngayon yung anak namin. Sa kabila nun, nagpupuri po ako sa Ama sapagkat nakamtan niya po yung mainam na kalusugan. Sa aming pong pagbabata, pagtitiwala sa Ama, sipon, lagnat, kaunti lang po. Yun po yung nakakamtan niya, subalit pinagagaling po ng Ama, tubig lamang ang gamot. Hindi na po siya kinakailangan dalhin pa sa doktor o kaya paturukan. Hindi po ba ang mga baby po, pinai-injectionan mula pagsilang hanggang sa sunod-sunod na po yun. Marami na pong kung ano-anong para sa kalusugan ng bata. Subalit yung anak ko po, hindi po siya nagpa-injection kahit na ano. Di po ba napakadakila po ng Ama, wala po sa gamot ang kagalingan, wala rin po sa gamot para po hindi ka magkasakit. Yung po bang, di po ba yung iba nagpapa-inject pa para po hindi magka sakit, hindi magka-tigdas, bulutong, o kung ano pa mang karamdaman na dumadapong sakit sa mga bata. Subalit ang anak ko po, buhay po ang Ama, sapagkat hindi niya po kami pinahintulutan na subukan sa hindi po namin makakaya. Di po ba napakabuhay ng Diyos? At ngayon nga po, kagabi po, yung anak ko nilalagnat. Hanggang nawala po yun, kaninang umaga po, masigla na po siya. Ngayong hapon po, medyo mainit-init pa daw po, sabi ng mister ko, kasi maghapon po akong wala mula kaninang tanghali. Subalit nagtitiwala po ako sa Ama. Ayaw po kasing uminom ng gamot ang anak ko, hindi po sanay. Kaya po tubig lamang, inaangkin ko po na ito'y magsisilbing kagalingan sa kanya. Po. Aawit na lang din po ako. Kahit po milang wala taka. Ama, ang aking papurit parangal, naway tanggapin mo na mula sa aking puso. At sa tuwina, ay wag mo po akong iwawalay sa iyong banal na espiritu. Kung paano sa tuwina inaapuhap mo ako sa aking mga pagkukulang, sa aking mga kahinaan. Subalit patuloy kang nariyan, ipinadarama mo ang pag-ibig mo. Salamat po. Salamat sa iyo, dakilang Ama ko. Ang bawat araw na handog mo, naway di masayang sa aking pagkatao. Maiyalay kong lubos, puso at isip ko'y mapagharian mo ng totoo upang di na muli magbalik pa sa una kong buhay na tigib ng lumbay.
Kaya Ama ko, tuwina'y pagharian mo, buong katauhan inaalay sa'yo. Dakila ka, Ama, buhay na buhay ka, kumikilos na ganap sa aming buhay. Kaya Ama ko, ang liwanag mo'y patuloy itanglaw sa buo naming buhay. Kaming lahat na naririto, na binuksan mo at iyong inakay, naway di na sa'yo ay mawalay pa, kundi tupdi nawa ang nasa mo, Ama, na bawat araw ika'y paglingkuran ng buong katapatan na mula sa aming puso. Tanging ikaw, Ama, ang lahat-lahat. Kaya't sidlan mo ng talinong lakas upang lumaban sa lahat ng pagsubok. Ng bawat isa ay nakakamtan mga kapahintulutan na mula sa'yo. Aming mahulag pusan at ikaw ang manguna. O Ama ko, salamat sa'yo sa pagdalisay mo sa aming mga anak mo. Ito'y nagsisilbing kalakasang totoo pag ikaw na ang siyang nanguna. Hindi alintanain kung ano ang hahakbangan, kung ano ang sasapitin o kasasadsaran, pagkat ikaw, Ama, ang siyang magpapatupad at siyang magbibigay ng katagumpayan. Salamat sa'yo, salamat Ama ko, salamat sa'yo, Ama. Pasensya na po kayo. Salamat po. Salamat kapatid na Royan. Nagalak na galak po siya. Tunay po na talagang hindi matagal yung 12 taon na paghahantay niya. At binigyan siya ng asupling para mabuo yung kanyang pamilya. Kaya po, napatawa siya, galak na galak po siya, di po ba? Nagaya po ng ibang mga kapatid natin na nag-aasam, katulad ng kanyang dinudulog. Pagkakaloob po yan. Hambing po doon sa awit ng ating kapatid na Nanay Mir na maghintay lang po tayo. Darating po yon. Ang susunod ko po nga awitin. Sorry po, pati ako na po kay kapatid na Rowena. Susunod ko po tatawagin ay isa pa rin po magbabahagi. Salamat po sa Ama at napahintulutan po siya. Ang ating pong kapatid na si Emmy Bustamante. Palakpakan po natin siya. Isang sorpresa po, nagulat po ako, hindi ko po akalain na tatawagin po ako ngayong gabi na ito. Isang magandang umaga po sa gabing ito.
sa lahat po ng naririto. Nagulat po ako, pero subalit, kailangan ko pong ibalik ang papuri at pasasalamat sa Ama. Siguro nga po, takda po para ibalik ko po ang pasasalamat sa Kanya. Nung po kasing Lunes po, may naganap po sa akin. Hindi ko po inaasahan na birthday po nung hipag ko, si Jassel po. Kasalukuyan po kaming nagkakainan at nagluto po ng konting merienda. Nagkakainan po kami, masaya po kami dun sa terrace namin. At hindi ko po inaasahan na magaganap po sa akin ng ganon. Nung pong pagkatapos po namin magkainan ng merienda, bigla po akong pumasok sa loob ng bahay namin para pong iba po yung nararamdaman ko sa katawan ko. Tapos po pumasok po ako, umupo po ako dun sa harap ng TV, hindi po ako nagsasalita. Subalit, para po talagang iba na po ang nararamdaman ko. Ginawa ko po, si Berhel po kailangan na po niyang mamahinga. Lumipat na po sa lola niya kasi po hindi po siya sa akin natutulog. Tinext ko po siya, dinaan ko po sa text. Sabi ko, anak, lumipat ka muna sandali. Sabi kong ganun sa kanya at puntahan mo muna ako, sabi ko. Nung ano po, hindi po siya dumarating. Siguro po nakatulog dahil po pagod. Tapos po, tinext ko yung alaga ko, sabi ko, Jello, gisingin mo si Kuya Berhel mo, sabihin mo, punta siya dito, sabi kong ganon. Nung ano po, tumatakbo po si Berhel, sabi niya, bakit nanay? Sa madaling salita, sabi niya, sabi ko na malakas yung kabog ng dibdib ko, sabi kong ganon sa kanya. Tapos po, ganun po, para pong may bumabara na po sa lalamunan ko. Talaga pong hindi ko na po, sabi po nila, nangingitim na daw po yung uso ko. At nakikita ko po sila parang pag nagpapanik na rin, nagpapanik na si Berhel. Sabi niya, nanay, ano ba yung nangyayari sa'yo? Sabi ko, ano ba yung nararamdaman mo? Hinilamusan niya po ako ng hinilamusan ng maligamgam na tubig sa dibdib hanggang po sa halos maligo na po ako. Nung pinalitan po nila ako ng damit. At sabi po ni Berhel, nanay, lumaban ka, sabi niyang ganon. Nakikita ko po sila na nag-iikot-ikot na. Wala po nun yung tabiak ng puso ko sapagkat nagre-referee po siya sa sa Pulong Gubat. Tapos po, nung hindi ko na po alam yung ginagawa ko, hindi ko na po talaga alam. Basta't nakatulala na raw po ako, ganon. Tapos nakikita nga po nila ako, maitim na raw po yung mukha ko at saka yung uso ko. Sabi po ni Berhel, nakita ko yung para po, tinawagan niya po siyang ating mahal na apo sapagkat para pong hindi niya ako kaya, sabi niyang ganon. Sa kapangyarihan po ng ating Panginoon, niloob po niya na makausap ko po ang mahal na apo at pinabigay niya po kay Berhel yung cellphone at kailangan po niya akong marinig ang boses niya. Sabi, nanay, ginagano niyo po yung cellphone sa akin. Sabi niya, nanay, kailangan kausapin mo si apo. Pero tinutulak ko po yung cellphone, ayoko, sabi ko pong ganon. Pero po pinipilit po ni Berhel na isiksik sa tenga ko yung cellphone. Nung pong pag sabi niya, naririnig ko po si apo, anak, ano ba yung nangyayari sa'yo? Ganon, marami po siyang sinasabi pero hindi ko po pinapansin. Bakit po ganon? Para pong, hindi ko po alam kung ano na po, diablo na po yata yung nasa akin. Sabi ko pong ganon. Tapos hanggang po sa, basta po nakita ko, parang ginanon ako ni Berhel, pero hindi ko po naramdaman. Wala po akong naramdaman sa pisngi ko. Sabi niya, ngayon po, sabi ko pong ganon, nanay, ikaw ba yan? Ganon, ginaganon niya po ako, sabi ko, basta hindi na po ako sumasagot, sabing ganon nila. Hanggang po sa tatlong damit na po ang pinapalit nila sa akin dahil po sa sobrang basa ng tubig, mainit na tubig. Tapos naramdaman ko na lang po na nung pong huli, kinakausap ko na po si Apo sa kalooban po ng Panginoon na talagang natauhan po ako noon. Sabi ko nga po, Diyos ko, sabi kong gano'n, niloob ng Ama na makausap ko po ang ating mahal na Apo. Nagpupurit, nagpapasalamat po ako sa Kanya, natauhan po ako. Na naririnig ko na po yung boses ni Apo na sabi ko po, opo, Apo, ako po ito. Ganun po, marami pong tinatanong sa akin ng ating mahal na Apo. Sabi niya, anak,
Sino ka, ganon, marami po siya binabahagi sa akin. Sabi ko, Apo, salamat po, mahal na mahal ko po kayo. Ganon na po yung nasasabi ko, talaga pong buhay ang Diyos, sabi kong ganon. Yun po, tapos sabi nung anak ko, talagang nakita ko na po si Berhel na para pong sumaya na po siya. Sabi niya ganon sa akin, Diyos ko nanay. Tapos nakita na po niya ako, mapula na raw po ako. Tapos yung nagnormal na po ako, sabi ko po sa kanya, kailangan ko na pong mamahinga dahil po sa naganap sa akin, talaga pong parang latang-lata na po ako. Sabi ko kay Berhel, sabi ko, Berhel, ako na to. Patulugin mo na ako, talagang latan-lata na po ako noong oras na yon. Sabi kong ganon. Tapos po, sabi niya, nanay, talaga bang, talagang iiwanan na ba kita? Sabi niya, oo, okay na ako, matutulog na ako. O sige, yung kalooban po ng Panginoon na ibinahagi sa amin ng mahal na Apo Conching na sutana, yun po yung ipinakumot ni Berhel sa akin nung magdamag na yun, at saka nilagyan niya po ako ng chaplet sa dibdib. Kaya salamat po sa Panginoon sa kalooban niya na yung pong time na yon, kung wala po talaga kami sa Panginoon, siguro po yung time na nakita po nila ako na gano'n, siguro marahil tinakbo nila ako sa ospital. Siguro pagdating ko po sa ospital, baka hindi na rin po ako umabot sa oras na yon. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Tapos po, nung payapa na po ako natulog ng magdamag, nung na naman pong mga alas 5, alas 4, alas 5, gano'n, inabot po ng alas 5, meron na naman po akong naramdaman na kakaiba. Meron po akong pangit na napaginipan. Tapos ngayon po, gano'n na naman po yung dibdib ko. Ginising ko po yung kabiyak ng puso ko. Sabi ko, basta ang binanggit ko po sa kanya, sabi ko, kaawa-awa naman yung mga anak ko. Sabi kong ganon. Ganon na lang po yung nasabi ko. Tapos po, ginawa po nung asawa ko, tumakbo po siya sa kabilang bahay. Nung po pala, sinundo niya si Berhel. Nakita ko po, umahangos na naman yung anak ko. Sabi niya, nanay, ano ba yung nararamdaman mo na naman? Sabi ko, sumusumpong na naman yung dibdib ko. Sabi ko, gumagano na naman. Sabi ko, para na naman akong nagpapalpitate yung puso ko. Sabi niya, ayun, kumuha na naman po siya ng maligamgam na tubig. Inano na po niya ako, pinayapa niya po ako. Magdasal ka, sabi niya po sa akin. Subalit sa kalooban po at sabi nga po, kung ano man po ang hindi marapat na nagaganap sa buhay po natin, basta't hindi lang po tayo bibitaw sa Panginoon, sigurado pong hindi niya po tayong patatalo sa anuman pong dumadating na problema po, at yung pong mga pagsubok at pagdalisay na ibinibigay sa amin, kapit lang po tayo sa Panginoon. Hindi po tayo niya pababayaan kailanman. Kaya po, maraming salamat po sa Panginoon sa katatagang ibinibigay niya po sa amin. At alam ko po na anuman po dumarating na pagsubok sa amin, alam ko pong kailangan po naming lumaban. Hindi po dapat kaming magpatalo. At sabi nga po ng ating mahal na Apo Conching, laban lang. At hanggang nandyan po ang ating Ama at nandyan po ang ating minamahal na Apo Conching, kahit kailan hindi tayo mapapahamak, di po ba? Kaya salamat po Ama at salamat po mahal na Apo. Salamat po sa katatagan at sa katapangang ipinagkaloob ninyo sa pamamagitan po ni Berhel ay binigay ng Ama na katapangan, sapagkat sa dating buhay po hindi po niya kaya ang mga ganun. Subalit salamat po sa Panginoon, ibinigay niya po ang katapangan at buong pananampalataya po kaming nananalig sa kanyang, hindi niya po kami pababayaan. Kaya binabalik ko po ang papurit pasasalamat sa Ama sa kaganapang naganap sa amin. At eto po ako, matatag na salamat po. Maraming po salamat. Salamat din kapatid sa inyong binahagi. Batid ko po na kayo po ay naiinip na. Subalit meron po tayong isang kapatid kung pahintulutan ng mahal na Apo, na meron tayong isang kapatid na nais magpasalamat dahil po nung madala po siya rito, nakita ko rin po yun sinakay po siya galing sa tricycle, winheelchair po siya, dinala po sa gawin na yun. Nung mahipo po ng mahal na Apo, parang nagdahilan lang. Kaya bumalik po sila ngayong gabi, tinabihan po ako ng asawa niya roon na tawagin ko raw po siya upang makapagpasalamat siya. Bumalik po sila ngayong gabi sa dakong ito. Nais ko pong tawagin ng ating kapatid na si Resaline Silva. Mahal na Ama, ako'y nagpapasalamat po sa inyo at pinagaling niyo po ako.
Pasensya na po kayo, di po ako ready. Naiya po kasi ako hindi po ako sanay. Nung ako po dinala po rito, as in wala po talaga akong kundi matigas po yung mga pako hanggang dibdib po, talagang naniniki po. Nung dinala po ako rito, as in wala po talaga akong kundi latang-lata po yung katawan ko. Nung dinala po ako rito, naupo po ako dito sa may wheelchair. Ako po yung hindi po talaga ako makalakad. Kung hindi po dahil kay Apo at sa amang Panginoon po, hindi po ako tatayo po rito. At subalit, dahil po kay Apo, pinagaling niya po ako dahil sa Panginoon. Kaya ito po ako ngayon, nakakatayo po ako rito. Nagpapasalamat po talaga po sa inyo, Panginoon. Pasensya na po. Salamat kapatid. Tunay po yung kanyang tinura. Nasaksihan ko rin po yun nung ibaba siya sa tricycle. Binubuhat po siya, hindi po siya makalakad talaga, parang gulay siya. Kaya nga po, nung una dinala siya rito, tapos inilabas, inikot po doon. Nung mahawakan po ng mahal na Apo, para daw po siyang nagdahilan lang. Kaya po tunay na buhay ang Diyos sa dakong ito. Kaya sana kapatid, magpatuloy ka. Kahit sa sarili mo ngayon, ang sarili mo yung physical na katawan mo ay pinagaling niya. Sa pagbalik-balik mo rito, meron pa siyang mas pagagalingin sa iyo. Maraming salamat po sa lahat ng sige po, tatawag pa po ako ng isa. Nais ko pong tawagin ang ating Mother of the House para po makapagbigay ng huling pagbabahagi. Salamat Ama, salamat po sa iyo. Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Kaninang umaga po ay hindi pinahintulot na ako'y pumarito dahil may ginampanan po ako na gampanin pantao, Subalit sa kabila po pala na ikaw ay tumutupad bilang tao at ang laman ng isip at puso mo ay ang Diyos, mayroon ka pa rin gagampanan na para sa Kanya. Bakit po? Kanina po kasi ay may pinahakot na mga cage ang aking kapatid na Pearl at sa ikalawang paghakot po ay nahulog po sa tulay yung kabuuan ng cage. So yung nagdadala po nung cage, tinamaan po dito sa may ilong, gumuhit po dito na may tumamang bakal po. Parang napatingala po ako sa Ama, sabi ko, Ama, wag mo po ipahintulot na makalawang yung bakal, tapos sa ilong pa, habang pinagmamasdan ko po yung bata. Ngayon, nung nalaglag po yung cage sa may tulay, hindi nila mabuhat. Mabuti po si Pangulo, tinulungan po ako, tinulungan po kami na maghakot. Sabi po ni Pangulo, may may tali sa truck. At yung bata naman, nakita ko nakaangat po yung laman dito. Sabi ko po, Ama, parang natatakot ako bilang tao, sapagkat siyempre yung bakal po makalawang. Hindi natin alam kung yung titano, yung tinatawag na titano. Subalit salamat sa Ama sapagkat habang binubuhat po yung cage mula sa sapa na may tulay, naputol naman po yung linya ng tubig. Sabi ko, Diyos ko, parang nagkasala po yata ako sa inyo at hindi ako nakatupad ngayong araw na ito. Subalit, ang aking kapatid na Pearl ay na-stress po siya at umiiba yung kanyang pakiramdam, hindi ko maaaring iwanan. Humingi po ako ng pahintulot sa mahal na Apo at nag-text po ako kay kapatid na Marie. Alam niyo po, habang andun ako sa gilid, tinawag ko po yung bata, Anak, halika, lalagyan kita ng aksibal. Tumigala po ako sa langit, sabi ko, Ama, sa oras man na ito ay ako'y gumaganap bilang pantao na gampanin, subalit humihingi po ako sa inyo ng patnubay na yung nakabuka dito sa may ilong niya ay gamutin nyo. Ayan po. Sa kalooban niya, purihin dakilan ating Panginoon. Nasisilayan ko po kasi sa mahal na Apo. Kapag ginamit po niya ang kanyang kamay,
at idiniin po na patakip dito. Kapag gumaling po yun, parang walang nangyari. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya habang kanina yung bata minamasdan ko po at nilagyan ko po ng amoxicillin, pagkatapos na aksibal, sabi ko, Ama, anong nais mong ipahiwatig sa oras na ito? Nawa po ay hindi ako nawalay sa inyo dahil gumanap ako bilang pantao. At kung paano ang tubig na ito ay umaagos lamang na naputol at nawawala ng silbi yung tubig doon sa pagkaputol nung parang pinakadaanan ng tubig. Ito po ang binahagi sa aking kaisipan. Anak, ito po tinuran, anak, ganyan din ang aking espiritu. Kapag hindi na nakaugnay sa tao at hindi tinatanggap ng tao, ang kalooban ko, hambing din sa linya ng tubig na yan, na naputol bigla, at pagdakay na sayang lang ang pag-agos ng tubig. Ngunit, kung tuwirang mabilis ang pag-ampat nito sa pinaka-main, mawawala ka agad ang tubig. Anong naisituran? Sabi niya, yan din anak, ang kalooban ko. Patuloy kong nilalayon na ihayag sa inyo ang katotohanan ko sa pamamagitan ng Espiritu. At ang apo kong tsinyo ang daluyan, hambing sa tubig, upang makaabot sa inyo ang mga aral ko. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At habang andun po kami, ang ginawa po ni Pangulo ay humingi po siya ng hose na malambot at pinagdugtong po niya, tinalian po magkabila. At nang kami tumulay po kanina, nakita ko po yung dugtong na yon. Anak, yan din ang katotohanan. Kailanman ay hindi ako mawawalay sa nilalang. Kung tuwirang ang nilalang mismo ang gagawa na paraan upang ako'y hanapin at lingapin, ako'y kanilang mararamdaman sa anumang paraan na nasa ko sa kanilang buhay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, mga kapatid, bakit ko po ito binahagi sa inyo? Sadyang napakabuti ng ating Panginoon. Kahit gumaganap ka bilang pantao, kung ang laman ng isip at puso mo'y siya, na naalala mo kung ano yung ginagampanan mo sa oras na yon. At yung mga oras na yon, alam ko po na kasalukuyan nagbe-mensahe ang ating mahal na Apo Kunching, na sabi ko nga kay kapatid na Pern, sa kalooban ng Ama, makakahabol tayo, subalit hindi po pinahintulot dahil 4:30 na po natapos. At purihin dakila ng ating Panginoon sapagkat doon ko higit na papatunayan na ang mga anak niya na naglalayon, na sa tuwin ay madama siya sa puso. Hindi ibig sabihin na sa bahay ay pwede na, iba pa rin po dito. Kahit po sabihin natin na puspos ka ng espiritu at sa bahay ka, gumaganap ka, na bilang pantaong gampanin, oo, nasa isip at puso mo, subalit iba pa rin kapag andito ka. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, ito po ang sa tuwina ay madama po ng bawat isa, na sabi nga mahirap pangakuan ng Diyos, na kapag pinangakuan mo ang Diyos at hindi mo tinupad, sigurado, mayroon kang kaibang nararamdaman sa katawan mo. At kapag pinangakuan mo na hindi mo tinupad, hindi ang tao ang magbibigay ng ganti sa'yo, kundi kung paano ka nangako sa hindi mo nakita, hindi mo rin makikita kung ano ibibigay niya sa'yo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Yun po, mga kapatid, nawa po sa bawat araw, sa dakong ito, kung paano po tinura ng ating mahal na kapatid, na nung naka-wheelchair po siya, sabi po ng mahal na Apo, kunin mo siya, patindigin at makalakad. Nung kinuha po siya, kaagad nakalakad po siya, papunta sa mahal na Apo. Ganyan din po. Ang dakong ito ay pinasisilay na po ng Ama, lahat ng kaganapan na tinupad ng ating Panginoon. At sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching, yung mga hindi nakakalakad, nakakalakad. Yung hindi nakakakita, nakakakita. At yung mga patay, nabubuhay. Hindi lang pisikal, kundi ang ating kaluluwa. Nawa po, ang bawat kaganapang itong pinasisilay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, ay wag na pong mawalay sa puso ng bawat isa. At higit po na magiging kaparaanan upang higit nating bungkalin ang kalaliban ng ating Diyos. At sa pamamagitan po ng pagbungkal, nakaagapay po ang kanyang espiritu, hindi lang po ang nakikita natin ang ating matutuklasan, kundi ang hindi natin nakikita na napakatagal na nailihim sa mundong ito ay atin nang
na ihahayag na po sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Nawa po ang lahat ng ito ay huwag masayang, sapagkat sa bawat araw, pinakamahusay na sandata, ang sandigan na walang katabagan, ang ating Ama, Anak at Espiritu Santo sa katawan nating mahal na Apo Kunching. Tanggapin lang nating totoo, mararamdaman yung buhay siya sa mundong ito. Muli, magandang umaga po sa gabing ito. Maraming salamat, Mother. Batid ko po na nasasabik na kayo. Kaya maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi, mga umawit, at siyempre po doon sa request ko tumula, maraming salamat po. Kaya ang lahat po ay inayayahan na pong tumayo upang sabay-sabay nating awitin ang